Ano amoy hininga niya, bro? Wag mo muna natin pag-usapan yan. Yung kung ano yung amoy ng hininga niya. Basta ako, maliwanag sa ano ko, dahil sa pagmamahal ko sa kanya, kahit mabaho yung paa niya, tiniis ko dahil because of my high regards to him. Tama, pinapatay ng kanyang bibig. Pinapatay ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Pero ang matuwid. Ano po yan? Hindi ko po sinasabing matuwid ako. Pero kahit patayin ako ni Daniel Rason, i-character assassinate ako, buo ang pananampalataya ko sa Diyos na kinikilala ko. Biruin mo, gagamit ka ng talata na ilaban mo ang iyong usap, huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Sino unang naghayag ng lihim? Hindi ba ikaw, Daniel Rason? Nananahimik na nga ako dito. Bigla mo akong pinablock sa mga ano mo, sa mga number 1 mong panatiko, yung mga MMC. Lalo na yung Rhea sa Sondoncillo na yon. Nasipsip number 1 kay Daniel Rason, hindi ko alam kung ano sinisipsip niya. Tapos sasabihin niya, naghahanap daw ako ng damay na sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Ang paniwala ko, hindi ako ang may sasapiting kalagim-lagim, Rhea sa Sondoncillo. Ikaw ang may sasapiting kalagim-lagim. Dahil ang sabi ng Biblia, sa sulat ni Propeta Jeremias, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Kaya ikaw, kasumpa-sumpa ka. Bakit? Dahil yung tiwala mo nakasalig kay Daniel Rason. Dapat sana ang tiwala natin yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Pero ang tiwala mo na kay Daniel Rason na bulaang sugo. Ngayon, merong nagtanong, ibig sabihin po, bro, sabi niya ganyan, kung hindi po ako nagkakamali, kung susundan ko po ang inyong point of argument na mali si Daniel Rason, ibig sabihin po ba mali din si Brother Eli na nag-appoint sa kanya na maging tagapangasiwang pangkalahatan? Unang-una, according to Brother Eli, hindi pa naman po ako kapatid nun, nagkaroon po ng botohan to gather the consensus of the majority of the brethren sa iglesia noon. So, dalawa lang po ang pinagbotohan. Si Robin Salonga at si Daniel Rason. Ngayon, according to the survey, ang nanalo po si Daniel Rason. Vox Populi, Vox Dei. So, nandun na tayo. Yung point of argument ngayon, kung mali po sa palagay nyo si Daniel Rason, ibig sabihin mali din po ang kapatid na Eli? Mali. Bakit? Nung ihalal ng Panginoong Jesucristo si Judas, ibig sabihin ba mali na rin ang Panginoong Jesucristo na naghalal sa kanya bilang apostol? Hindi. Ang katunayan na hindi nagkamali ang Panginoong Jesucristo, pinapatunay lang niya na minamahal niya pati masama. Alam niya, nakikita niya yung puso ni Judas Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, na nakasulat sa Timoteo 2:4, siyang may ibig lahat ng tao maligtas makaalam ng katotohanan. Ang tanong, tao ba si Judas? Kung sinasabi mong tao si Judas, kasama si Judas sa minamahal ng Diyos. Katunayan, inihalal siya ng Panginoong Jesucristo bilang maging isa sa 12 alagad. Pero hanggang sa bago yung huling saglit ng buhay ng Panginoong Jesucristo, kinukumbinsi niya si Judas na magbago. Hinugasan niya yung paa, pinagsawsaw niya at sinubuan. Kaya yung pag-ibig ng Diyos hanggang sa huli, kinukumbinsi niya si Judas, magbago ka Judas. Itong Diyos na ngayon na ipinapakilala ni Daniel Rason, napakalupit na Diyos, hindi ka po pwedeng magtanong.